nahuli ang isang sawa sa parking area na isang establishmento sa San Nicolas, Ilocos Norte. Dito naman sa Dagupan City, nasa buga ng paputok na improvised bombshell ang isang lalaki. Ang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Sa mga sisidlan na ito raw inihulog ng lalaking 44 anyos ang mga sinisindihan niyang 5-star sa tapat ng inuupahan niyang bahay sa Dagupan City. Ayon sa mga saksi, improvised bombshell ang ginawa ng lalaki. Nang may hindi pumutok na 5-star, sinilip niya raw ito. Nakita namin si kuya, nagpapaputok. Akala lang po namin nadulas siya. Yung po pala may tama na po pala siya nun. Sinilip niya pa po, bigla pong tumama sa kanya yung paputok dito. Hindi naman po namin alam na naputokan na kaagad. Naisugod pa siya sa ospital pero nasawi siya kalaunan. Madami siya kasing sinindihan na 5-star. Then yun yung nag-cause ng lacerated wound niya dito sa may occipital area. May kasama din kasing fracture, skull fracture. Siguro na nabagok din. Siyang ika-18 biktima ng paputok na dinala sa Region 1 Medical Center mula December 20. Pinakabata sa kanila ang 8 taong gulang na lalaki sa San Fabian, Pangasinan na nasa boga ng boga noong December 30. Isang dambuhalang sawa ang nahuli sa parking area sa isang establishmento sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nakapulupot pa yan sa isang motorsiklo roon. Ayon sa BFP, mahigit 3 metro ang haba ng sawa. Una itong nakita sa ibabaw ng sasakyan at nang huhulihin, lumipat ito sa motorsiklo. Posible raw na naisakay ng sasakyan na nakapark doon ang sawa. Nasa kustodiya na ng BFP ang sawa at ito turn over sa Municipal Environment and Natural Resources Office. Patay matapos makuryente umano ang isang magsasakang 66 anyos habang nagpapatubig sa kanyang pananim sa Paway, Ilocos Norte. Ayon sa kapwa niya magsasaka, bigla na lang bumagsak ang biktima. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakitang may electric cable na konektado sa water pump malapit sa lugar na binagsakan ng magsasaka. Idiniklara ng doktor na patay na ang biktima at posibleng electrocution o pagkakakuryente ang ikinamatay niya. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News.